Welcome to my channel, Marian Kainta Vlog. Magandang araw po sa lahat. Guys, sa araw na ito, magawa ko ng isang video na isalaysay ko guys sa inyo kung ano ang buhay ko dito sa gitnang silangan bilang isang kasambahay or bilang isang nani. Bago ko guys tapusin ang video ko, don't forget to like and subscribe my channel at pindutin nyo guys ang notification bell para updated kayo guys sa mga latest na video. Shout out sa pala sa Team USA, sa lahat ng mga live streamers, mga content creators. Shout out sa inyong lahat. At sa ngayon guys, umpisahan ko na ang video ko. First of all, nag-start ako dito guys sa Middle East year 2013 at the age of 40. Alam nyo guys, anong bata pa ako guys or single pa ako, wala akong plano guys magpumunta sa ibang bansa. Kahit na yung guys may asawa na ako, may anak ako 2, wala akong plano guys magpunta sa ibang bansa. Kasi guys, hindi ako gusto na malayo ako sa mga anak ko. Pero siguro guys, nagkataon na hindi natin alam or unexpected natin guys na ang asawa natin magloko. Siguro guys, panahon ko na guys na magpunta dito sa ibang bansa or parang ano na ito guys, parang nag-suicide lang ako bilang isang kasambahay. Kahit na sabi nila guys na delikado daw dito sa ibang bansa or dito sa Kuwait kasi that time na nag-apply ako guys, parang may kaguluhan dito sa Kuwait or parang may gera yung sa Middle East, yung sa Kuwait at Iran, Iraq ba yun? Sabi nila guys, delikado daw ang buhay dito. So, sa time na yun, pag ano namin guys, paghiwalay ng asawa ko, nagdesisyon ako agad na mag-abroad ako guys, na walang sa dalawang isip. Sabi ko guys na mag-suicide ako dito bilang isang kasambahay. Alam nyo guys, first time ko dito sa Kuwait, parang wala akong kamuwang-muwang or wala akong kaalam-alam na kung anong gawin ko guys, na tiniis ko guys na malayo sa mga anak ko. Kahit na guys, maliit pa yung anak ko. Iniwan ko sila guys para lang masuportahan ko silang 2. Kasi sa time na yun guys, naghiwalay na kami kasi hindi ko na kinaya guys ang ginawa ng asawa ko sa akin. So, nagdesisyon ako guys na mag-abroad para lang guys makalimutan ko yung mga masakit na naranasan ko sa asawa ko. So, sa awa ng Diyos guys, almost 8 years na ako dito. Nakaya ko na every 2 years uwi ako sa Pinas, balik ulit dito, uwi sa Pinas, balik agad. Kasi guys, inisip ko ang kinabukasan ng mga anak ko. Kahit na bilang isang single mother or bilang isang single mom guys, tiniis ko. Hindi lang ako guys ang nangyari, hindi lang ako guys ang ganito na mga single mother, marami. Kaya guys, pinakita ko sa guys sa asawa ko na kaya kong buhayin ang 2 kong anak. Kahit na guys malayo ako sa kanila, kaya ko silang buhayin. Sa awa ng Diyos, yung anak ko na babae ngayon guys, mag grade 12 na siya,
Tapos, yung anak ko na lalaki, mag-grade 8. Nasawa ng Diyos, guys, na kaya ko na buhayin pala sila. Kahit na, guys, marami akong utang. Kahit na nandyan ang kapatid ko. Pasalamat din ako, guys, sa kapatid ko na walang sawang nag-alaga or walang sawang sumuporta sa mga anak ko, guys, kahit na malayo ako. Kaya, guys, may trust ako sa kapatid ko at sa mama ko na sa awa ng Diyos at sa ngayon, buhay pa siya, guys. Kahit na sobra ka-spoiled yung mga anak ko sa nanay ko, sa mga kapatid ko. Nandyan pa rin sila, guys, na tumulong sa mga anak ko kasi parang naawa sila sa akin, guys, nga. Isa lang ako na nagsuporta sa mga anak ko. Pero sa awa ng Diyos, guys, successful ang trabaho ko dito sa gitnang silangan bilang isang kasambahay. So, I'm very proud for being single mother na naitaguyod ko, guys, ang dalawa kong anak sa pagpaaral. Kahit na wala akong partner sa buhay, okay na lang, guys, at least parang ang isip ko doon na lang sa mga anak ko, guys. Pasalamat din ako sa Panginoon, guys, na kung wala parang kinaya ko, guys, lahat ng mga problema ko na binigyan niya ako ng problema. Grabe, as in, guys, grabe ang problema ko, grabe ang karanasan ko, guys, na bilang may asawa. Pero abot ang panahon, guys, na kung sa ano pa, guys, sa Bisaya pa nga pagkasulti, guys, ni sobra na sa gantangan, pwede na nato kalison. Muna siya, guys, ang ginaingon niya, kung sobra daw ka sa gantangan, pwede na nato kalison, or ato ng kalison, guys, ato ng kalison, or iwala na nato. At least, for how many years na sa akong pag-suffer, or sa akong mga pag-antos, guys, sa asawa ko, grabe, as in, kung ano man ang naranasan nyo, guys, sa akin, guys, parang hindi ko na kaya. At least, sa huli, guys, nalaman ko na may kasama na yung asawa ko. At least, na-prove ko na ay, okay na pala. Pasalamat din ako, guys, na nandun siya sa kabila. May nag-alaga pa rin sa kanya. At least, safety na din siya, guys. Wala na akong maisip na kung anong gawin niya, wala na akong pakialam. Alam nyo, guys, sa ngayon, parang straight na yung isip ko na hindi na ako mag-alala sa mga anak ko kasi yung mga anak ko, kumpleto, guys, ang suporta ko sa kanila. Kahit, guys, kahit anong hingiin nila, guys, sa akin, wala akong masabi na hindi ko sila bigyan. Nag-suffer ako, guys, or tiniis ko dito, guys, sa Middle East, bilang isang nani, bilang isang kasambahay, lahat ng mga pagod dito, guys, antok, lahat kinaya ko, guys, para sa kinabukasan ng mga anak ko. Alam nyo, guys, hindi pala bilang isang single mother or isang single mom, kaya pa rin natin, guys, buhayin ang mga anak natin. Kahit na ganito lang ako, guys, I'm very proud for being single mom na kaya ko pala sila buhayin sa pag-aaral, suporta sa kapatid ko at sa nanay ko, guys. Alam nyo, guys, minsan masakit man sa akin, guys, na yung mga anak ko, kahit na hindi nila ako maisip or matawagan man lang, parang okay lang sa akin, guys, kasi safety naman sila, guys, sa mga safety na sila doon sa mga kapatid ko at sa mga mama ko.
dito guys sa itang silangan bilang isang nani. Kung wala kang pasensya guys, kung wala kang pasensya, huwag ka na lang pumasok. Kasi guys, dito ma-encounter nyo guys ang lahat-lahat ng mga klaseng ugali ng tao. Pero guys, ako, kahit kaya ko guys na nagpakumbaba, gawin ko guys. Hindi ko gusto guys na i-level up ko sa kanila ang ugali ko. I-level up ko sa kanila yung ano sila guys. Kasi kung ugali ko guys. Hindi ko guys isugal. Hindi ko guys parang hindi ko i-compare ang pera ko sa kanila. Dapat guys, habain mo ang iyong pasensya bilang isang katulong o bilang isang kasambahay dito sa Middle East. Kasi kung wala kang pasensya, huwag ka na lang pumasok. Ako guys, marami akong na-encounter na kasama ng mga Pinay man o ibang lahi. Kaya ko guys ipakumbaba ang sarili ko para lang sa kinabukasan ng mga anak ko. Kaya guys, hindi ako pumatol sa mga tao na ganyan. Makitid ang utak, hindi ko guys patulan. Ang sa akin lang guys, habang kaya ko magpakumbaba ako guys, para lang sa kinabukasan ng mga anak ko. Yan guys, ang ano ko, yan ang parang prinsipyo ko guys sa aking sarili. So, ito guys, na-share ko lang sa sarili ko na kung ano ang buhay ko dito sa Middle East bilang isang kasambahay or bilang isang nani. Sana guys, hindi kayo magsawa or magpanood sa video ko guys. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat po sa manood sa video ko. Thank you for watching and I love you. Bye!